You are looking at the most futuristic city in the world na parang nabubuhay na sila sa 2100. Yung taxi nila, lumilipad. Ang nagdi-deliver ng pagkain nila, drone. Tapos, yung cellphone na hawak-hawak nating lahat habang pinapanood mo tong video na ito, malamang dyan sa syudad na yan ginawa. Ladies and gentlemen, welcome to Shenzhen, China. Ang syudad na kahit New York, mahihiya kapag kinumpara mo. Pero alam mo bang 40 years ago, palaisdaan lang ang lugar na ito? Ganito ang itsura ng Shenzhen noon, fishing village. Laganap ang gutom at kahirapan. Pero sa 4 na dekada lang, nagbago ang kanilang kapalaran. Noong 1980, ginawa ng China ang Shenzhen bilang first special economic zone. Ibig sabihin, binuksan nila ito sa buong mundo para sa negosyo, factories at foreign investment. At doon nagsimula ang pinakamabilis na transformation ng isang syudad sa modern history. Imaginein mo kasi, dati tahimik na lugar lang malapit sa Hong Kong. Pero ngayon, more than 17 million people na ang nakatira rito. Another fun fact din, kung ang Silicon Valley sa Amerika ang sinasabing utak ng technology ng mundo, ang Shenzhen naman ang kamay na gumagawa ng future ng mundo. Example, yung mga iPhone. Yes, dinesenyo yan sa California. Pero ginawa at inassemble yan sa Shenzhen, China. Napakalaki ng factory nila dito na gumagawa ng milyong-milyong iPhones kada taon. Maliban dyan, dito din makikita ang tech giants katulad ng DJI, which is ang pinakamalaking drone company sa mundo. Andyan din ng BYD, pinakamalaking electric vehicle maker sa mundo na tinalo ng Tesla. Dito rin nakabase ang Tencent, makers ng WeChat, mga games at digital services. Dito rin nakabase ang Huawei na makers din ng mga cellphone. Meaning, yung smartphone sa kamay mo, yung drone na nakikita mo sa himpapawid at yung electric car na pinapangarap mo, dumaan ng idea, parts at assembly niyan sa Shenzhen. Maliban dyan, alam kong witness ang mga turistang nakapunta na doon. Talagang napanganga sila sa nakita nila sa Shenzhen. Doon kasi may drone delivery na. Order ka ng food, imbis na motor ang dumating, drone ang lilipad. Taray no, hindi na si Kuya Rider ang magdi-deliver ng milk tea mo, kundi drone na. Maliban dyan, yung taxi nila, hindi na yung lumang kotse na amoy alimoom. Sa kanila, ang taxi lumilipad. Ang tawag nila doon ay Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft or EVTOL for short. Para itong helicopter na electric, mas tahimik at designed for city travel. May test flight din na nagpakita ng Shenzhen to Zhuhai route na kaya raw gawin in around 20 minutes by air compared to around 3 hours by car. Imagine mo kung may version niyan tayo, yung BGC to Quezon City, hindi na 2 hours. 10 minutes lang, carry na. At hindi lang sa ere futuristic ang Shenzhen, sa kalupaan din. Alam mo kung bakit? Lahat kasi ng bus nila doon, electric na, as in 100%. At sila ang kauna-unahan sa mundo na nakagawa niyan. Kaya imagine mo yung city na may buses na hindi mausok, mas tahimik at mas modern. Bakit sila ganito kabilis? Ang sikreto ng Shenzhen ay hindi lang pera. Combination siya ng location, policy at risk-taking culture. At dito tayo matututo. Ang future hindi basta nangyayari, ginagawa siya. Shenzhen did not become futuristic by accident. Pinili nilang laboratory ng progress. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.